Another day, another bike. Natin for today's video is yung MK400 version 3 2021 model. Ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng MK400 version 3. What's up guys? It's your boy Motuch. Another day, another bike. Yan. So ang gamit natin for today's video is yung MK400 version 3 2021 model. Yan. Ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng MK400 version 3. Almost same lang naman sila ng MK400 version 4 na latest model. Pero ang pinagkaibahan nila mostly is yung TFT display tsaka button dito. So this bike version 3, so ito yung pinaka-start nya. Yan, pag binaba mo yan is mag-i-start yung pinaka motor. Ito yung hazard. Yan, ito yung pinaka-display nya. Napaka-simple lang na makikita mo yung pinaka RPM, time, tapos kilometers, gear, tapos yung tinakbo mo, yung pinaka fuel. Ito yung hazard. Yan, signal light, ito dito. Tapos signal light, ito yung busina. Yan, tapos passing light, and then high beam, low beam. Yan, ayun ang pinaka common na MK400 version 3. Tapos ito yung pinaka tank bag nya. Yan, pinaka display nya. So naka-tank bag tayo para safe yung pinaka gamit natin. Napakadali lang tanggalin, no? Gaganon mo lang dito, tapos yun na. Tapos pag kakabit, yan, magnetic siya. So ganito ang itsura ng MK400 version 3. Grabe, napaka-pogi. Halos wala silang pinagkaibahan sa itsura ng version 4. TFT display lang talaga. Pero this bike is napaka-pogi. Sa looks and sa condition nito, grabe, napaka-angas. And sa throttle response niya, titingnan mo oh, mabilis yung response ng throttle response nito. Tsaka ang kagandahan rin dito, may eco mode siya at may sport mode. Dito mo lang siya pipindutin. Eco mode, sport mode, yan. Pero kadalasan ginagamit natin dito is eco mode kasi parang halos same lang naman sila ng lakas. Pero once na in sport mode mo, dun mo makikita yung tunay na power ng MK400. Kaya ayun, mag-quick review lang tayo this bike na MK400 version 3. Ang kagandahan sa bike na to is napaka budget meal na compare sa version 4 na medyo pricey. Pero ang maganda naman siya kasi naka TFT display na and mako-connect mo yung phone mo through Bluetooth. Pero hindi mo naman kadalasan magagamit yun So this bike is nasa mid-level siya kasi makikita mo yung looks, yung forma, napaka-pogi, di ba? Pero this bike is may disadvantage and mas may advantage. Ang mga disadvantage lang naman neto is kung first time mong gagamit ng big bike or higher cc, tapos pupunta ka ng 400cc tapos MK400 pa, mabigat talaga siya sa umpisa. Mabigat totally compare sa mga 400cc. Ayun yung disadvantage niya, pero mo-workout mo naman yan And then ang di ko rin dito nagustuhan is yung eto nga, yung pinaka tawag dito, side mirror. Pero pwede mo namang siyang palitan kung hindi mo gusto. Pero overall sa performance na itong MK400, maganda yung performance na ito, men. Makikita mo yung kagandahan while using this bike. As yung throttle response niya, and then sa fuel consumption, di naman siya ganun kalakas na sinasabi ng iba na malakas daw. Nagustuhan ko rin dito kasi 400cc, so pasok na sa expressway, so mabilis ka makakapunta sa lugar na gusto mong puntahan.
using this bike, diba? Regarding naman sa traffic, mabilis lang to singit talaga. Ang magiging problema mo lang talaga itong haba ng ano niya, ng pinaka side mirror niya. Pero regarding sa singit, mabilis siyang isingit-singit, no? Goods na goods sa mga traffic. Tapos mabilis siyang or madali siyang maneuver. Ito yung kagandahan dito sa version 3. Kasi sa version 4, same lang naman sila halos talaga. Ng lakas, ng power, may mga lining lang ng pinagkaibahan. Pero sa performance, goods na same lang sila. At mas ang difference nga nila is mas mahal yung value nun, kasi mas in-upgrade naman nila is yung pinaka TFT display, tapos yung pinaka button, yung design, ayun lang yung pinaka halos. Pero regarding sa performance, sa hatak, almost the same lang talaga. Mas gusto ko pa nga ito kasi nasa mid-range lang siya, hindi siya ganun kamahal. Saktong-sakto lang talaga yung ano niya, yung pinaka price range niya na mabibili mo sa brand new price. And lalo na sa mga second hands na sa 100 nasa 100 plus na lang to. At depende na lang sa mga good condition. Kaya may kita mo yung pinaka performance ng bike is affordable at maganda. And regarding naman sa mga parts neto, hindi ka naman mahihirapan kasi marami ng kalat na parts ng NK400. And sa mga expert na mekaniko, marami na rin. Kalat na rin sila Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, iba't ibang lugar na may mga expert ng NK. And sa mga parts, marami na rin. Kaya hindi ka mahihirapan sa mga parts. So ito pala, once na pinindot nyo to, ito yung pinaka seal. May kita mo yung ito yung pinaka charge nya ng battery. Ito yung odo, yan, temperature, yan. Ayun lang naman halos. Angas, diba? Ayun yung bike ng NK400 version 3. At regarding naman sa looks, goods na goods siya. Makikita mo na magandang maganda ang NK400. So nakaano na rin pala to, dual disc ABS yan, harap likod yan, men. Kaya maganda yung braking system na ito. At ayun, naka ABS siya, dual disc, kaya makikita mo yung pagka premium ng bike, ganyan, diba? Napaka angas. So at eto naman yung pinaka tank nya. Yan, makita mo yung CF Moto, almost ganyan lang, napaka simple lang niya. Pero yung sa power nya, sa performance nya, hindi ka bibiguin. And regarding naman sa sinasabi nila sirain, no, hindi siya sirain. Napaka ganda nga neto. Depende na nga lang talaga sa paggamit ng bike, kung paano mo aalagahin yung bike. At ganito naman siya pag nasa harap. Ganyan yung itsura niya. So yan, i-quick review lang natin itong NK400 version 3, kung ano nga ba ang pinagkaibahan nito sa new version and then sa latest and sa oldest version. So this bike is 400cc at ito yung 2021 to 2022 version. Kasi yung mga oldest version ng NK400 like B2, B1 is mabibigat na talaga. Tsaka yung TF, yung harap niya is magkaiba na. Ito, hindi siya ganun kabigat compare sa mga oldest model. And then sa new version naman, ang pinagkaibahan nila is yung TFT display, and then may button dito, ay yung pinagkaibahan nila. Pero sa performance, sa looks, almost the same sila ng B4 and B3. TFT lang talaga yung mga halos pinagkaibahan nila. Pero regarding sa braking system, dual disc rin yan,
EBS, harap likod. Kaya maganda. Kung bibili kayo ng bike tapos sakto lang yung budget nyo, dito kayo sa version 3 ng NK400. Kasi almost the same lang naman sila ng B4. Wag na kayo pumunta ng B2, B1 kasi mabigat siya totally. Kung kulang talaga yung budget nyo, okay rin naman yun, pero ang suggest ko is pumunta na kayo ng B3 kasi latest version nga, 'di ba? Pangalawa siya sa P4. Kasi magaan to, tsaka yung throttle response niya hindi siya delay katulad ng mga B2, B1 na may pagka-delay talaga. But this version 3 is malakas yung power niya. Malubak lang tsaka traffic, pero kaya tong sumagat ng mga 180. Depende pa rin talaga sa throttle response mo. And sa traffic, hindi naman siya ganun kahirap or mahirap isingit kasi madali lang siya. Madali lang siyang isingit-singit kasi yung pinaka-maneuver ng bike na to is maganda yung handling. Kaya goods na goods sa mga long rides and sa mga short ride and even sa traffic. Kaya magugustuhan mo tong bike na to. Kaya kung bibili kayo, nasa mid-range lang yung budget nyo, I go for B3. Kasi hope na marami kayong natutunan sa vlog natin dito sa NK400 version 3.